Grabe ka talaga, Sakura. Kahit saan ka pumunta ay parang nasa pelikula ka. Lahat ay nakatingin. Parang ikaw ang bituin ng buong paaralan. Salamat, Lena, pero minsan nakakapagod din. Parang lahat ay nakatingin sa aking itsura at pangalan, hindi sa kung sino ako sa loob. Wala akong oras na makapagpahinga o makipaglaro ng walang pinagmamasdan. Parang ako ay nakakulong sa sarili kong katanyagan. Sinasabi ko na sa iyo yan, Sakura, mas mainam na mag-ingat. Marami ba't ibang uri ng tao sa paligid at hindi lahat ay may mabuting intensyon. Lalo na malapit sa gubat. Alam mo namang may mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang doon, kaya huwag kang lalayo ng mag-isa. Opo kuya, naiintindihan ko naman, pero gusto ko lang sana maranasan ng tunay na kalayaan kahit saglit lang. Ang koderno ko. Lena, kuya, hihintayin niyo lang ako dito, babalik din ako agad. Sakura, wag! Delikado doon! Pasensya na po, hindi ako masamang tao, nawala ko po ang gamit ko. Nakita niyo po ba? Ikaw, galing ka sa bayan. Lahat ay takot sa akin at tumatakbo agad. Bakit ikaw hindi ka umaalis at bakit ang ganda mo at maputi ang balat parang anghel na galing sa itaas? Hindi ako anghel, tao lang din. At alam mo ba, minsan mas naiinggit ako sa'yo. Dito ka, tahimik, malaya at walang tumitingin sa'yo o umuhusga sa kung sino ka. Samantalang ako laging nasa gitna ng usapan at atensyon. Ikaw, kakaiba ka. Kahit nasa gubat na mapanganib, ikaw ay tumatawa at natatakot sa maliliit na bagay. Sabi nila ako ay perpekto, pero sa totoo lang marami akong kainaan at nakakatawang gawi. Salamat sa pagtanggap sa akin kahit ganoon ka ang itsura. Nahanap ko ito sa daan habang naglalakad. Iningatan ko ito dahil alam kong mahalaga sa iyo ito. Minsan pakaramdam ko ay nabubuhay ako para sa iba. Ginagawa ko ang lahat upang maging perpekto, upang magustuhan nila ako. Pero nawawala ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung sino talaga ako bukod sa pagiging ang magandang sikat na estudyante. Ako naman, takot ako sa aking sarili dahil sa aking anyo at kapangyarihan. Pinaniniwalaan ng lahat na ako ay masama at mapanganib. Pero ang totoo, mas natatakot ako na masaktan ng iba o masaktan ako ng iba. Mas pinili ko ang pag-iisa upang hindi na magdulot ng sakit. Sakura, anong ginagawa mo dito? Alam mo bang ito ay nilalang na kinatatakutan ng lahat? Mapanganib ito at may masamang intensyon. Hindi siya masama, kuya. Siya ang taong mas nakakaintindi sa akin kaysa sa sino mang kaklase o kaibigan ko. Siya ang nakakakilala sa tunay na ako, hindi sa kung ano ang nakikita nila sa labas. Alam ko na magkaiba tayo ng mundo. Ikaw ay may liwanag, pagmamahal at pagtanggap mula sa lahat. Ako ay may dilim, takot at pag-iisa. Hindi tayo pwedeng magkasama. Ikaw ay nararapat sa buhay na puno ng saya at pagkilala, habang ako ay nararapat lamang dito sa gubat. Ang pagkakaiba ng ating mundo ay hindi hadlang sa pagmamahal at pagkakaibigan, Lok. Ang tunay na pagkilala ay hindi nakikita sa anyo o sa lugar na tinitirhan. Ito ay nasa puso at isipan.
Kahit magkaiba tayo ng daan, ikaw ay mananatiling espesyal sa akin at hindi ako makakalimot sa oras na ito. Sa wakas, nakita ko na si Sakura na tunay na masaya at malaya. Hindi na siya nag-aalala sa kung ano ang iniisip ng iba. Ito ang tunay na siya. Maaaring may kakaiba sa kanya pero nakikita ko na nagdudulot siya ng kabutihan at saya sa taong ito. Marahil ay may aral tayong matututunan mula sa kanila. Dadalhin ko ang lahat ng alaala, tawa at aral na natutunan ko dito. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa ganda, katanyagan o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa kabutihan at pag-unawa. At ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aking madilim na mundo. Dahil sa iyo, alam ko na may pag-asa pa rin at may mga taong handang tanggapin ako ano man ang aking itsura o katayuan. Maghihintay ako sa iyo dito sa gubat at ikaw ay mananatili sa aking puso habang buhay.